Bow our head, let's close our eyes bago tayo magpatuloy. Humingi tayo ng gabay kay Lord. Lord, salamat po sa umagang ito. Sugat-sugatan, dugo-duguan, luha-luhaan, ang bawat isa pagod, hirap, pero nandito kami ngayon. We show up to fight. We stand and fight. Nalugmok, bumagsak, bumangon, at lumalaban pa rin. Kaya kami nandito ngayon, nag-worship sa iyo, at handang makinig sa mga mensahe mo dahil the fight must go on. At yung war na to na kinabibilangan namin, nanalo ka na nung ikaw ay namatay dun sa krus. Ang declaration that it is finished, ito ay natapos na yung kalaban namin. Ang labang ito, Panginoon, is just guerrilla warfare sa demonyo, pero hindi siya mananalo dahil nanalo ka na para sa amin. We are more than conqueror in Christ. Kaya salamat sa aming pakikinig, lokoban mo kami ng presensya mo. Patuloy na kumilos ang banal na Espiritu mo sa amin at hayaan mo yung bawat salita ay titimo, tatama, magbibigay ng information and transformation sa bawat isa. Salamat Lord, lokoban mo kami rin ng iyong mga anghel sa lugar na to na walang gawa ang demonyo na makapanggulo sa amin. Thank you Lord, we give you praise in Jesus' name. Amen, amen. Sige, palakpakan po natin si Lord. So last time, inaral po natin ano ang salvation. Ano po ang salvation? Sa inyong pagkakaunawa o naalala? Ano po? Ano po ang salvation? Ano? Kaligtasan. Tinagalog nyo lang eh. Ano po ang kaligtasan? Salvation. Ano po ang kaligtasan? Nung dati nating pagkakaunawa, ligtas ka na ba? Ang intindi natin, pupuntang langit. Yun lang. After that, wala na. So pupunta ka bang langit? So nung dati nating paniniwala, pag tinanong ka, pupunta ka ng langit, wala tayong masagot. Dahil hindi naman talaga natin alam. Bagamat yung grupo natin kinabibilangan ay nagsasabing sila lang ang makakapagligtas sa tao, pero yung mga leader nila at miyembro nila, hindi nga nila malaman kung ligtas sila. So ngayon, ang salvation ayon sa Biblia, ito po siya, inisa-isa natin, dito tayo nag-end, i-rewind ko lang onti lang. Ang salvation is tatlong salita, pero isang salita dito ay yung soterion, na ang kahulugan ay rescue. Okay? Deliverance, safety, liberation, release, pagpapalaya. Saan tayo lumaya? Lumaya tayo sa tanikala ng demonyo, sa kontrol ni Satanas, sa pang-aalipin ni Satanas at ng kasalanan. Then, sabi dito, preservation. Iniingatan tayo ni Lord na huwag tayong mabalik doon. Sabi ng dasal, deliver us from evil. Lead us not into temptation. Deliver us from, pag sinabing from, ito yung evil, ilalayo ka. From. Deliver us not into. Huwag tayong ilapit sa tukso, huwag tayong ilapit sa kasalanan, bagkos ilayo tayo. Ang problema, may decision ka, ikaw kusang lumalapit eh. Huwag ka nang titingin sa katabi mo. Nilalayo ka ni Lord, lumalapit ka naman. Kaya nga si Joseph, nang tinukso ng asawa ni Potiphar, si Mrs. Potiphar, hindi lumapit, lumayo, tumakbo. Trabaho mong tumakbo. Sabi mo sa katabi mo, trabaho mong tumakbo palayo. Pag alam mo ng kasalanan at tukso yan, tumakbo ka palayo. Layo ha, hindi takbo palapit. Yung iba tumatakbo pero palapit. Palayo po, palayo. So, it is an inclusive word signifying forgiveness. Bakit ko pala binabanggit yung Greek? Ang Bible po kasi ay nasulat sa Greek yung New Testament. Para malaman mo ano talaga yung sinabi ng writer o ng kwento, balik ka sa original text, original na lingwahe. So it is Greek. Old Testament naman ay Hebrew. Yung salita ng mga Hudyo. Okay? So dito, makikita natin, yung inclusive word signifying forgiveness, pagpapatawad sa kasalanan, healing, kagalingan ng katawan, prosperity, pag-unlad ng buhay, deliverance, paglaya sa lahat ng mga tanikala ng dyablo,
Sa pang-araw-araw na buhay natin, nililigtas tayo ni Lord. Bakit ka magpe-pray sa umaga? Lord, ingatan mo pamilya ko. Is safety. Part yun ng ating inheritance sa salvation. And then, sabi dito, liberation, restoration. Yung mga nanakaw ng dyablo nung hindi mo pa nakikilala si Jesus, yung mga negosyong nalugi, na bangkarote, pag nakilala mo si Lord, ibabalik ni Lord lahat ng ninakaw ng dyablo sa'yo. Mas mayaman ka pa ngayon kaysa sa dati. So that's the goal. And then, Christ's salvation is total in scope, spirit, soul, and body. Ito inaral natin noong nakaraan. Meron tayong spirito, meron tayong kaluluwa, meron tayong katawan. So, ang salvation is para dun sa tatlo. Binubuo ka ng tatlong bahagi ng component. May spirit, may soul, may body. Ang kaligtasan, ang salvation, para dyan sa lahat. Kompleto yan. So, sa spirit, dito tayo nagtapos, may kapatawaran. May eternal life, may rebirth, may new life, may life of God inside us. Sa soul, paglaya sa tanikala ng diablo, dahil pag ang tao nakatali sa kasalanan at sa diablo, kailanman ang mukha niya nakasimangot. Hindi siya nagiging masaya. Dahil tinanggal ng demonyo yung joy, peace, righteousness, happiness, lahat. Pag ang tao gumagawa ng kasalanan, peke ang saya. Pero ang taong banal at walang kasalanan, pinatawad, pinalaya ng Diyos, natural ang ngiti. Tingnan niyo yung mga bata pag tumawat, ngumiti. Natural o pilit? Natural. Pero yung mga may ginagawang kasalanan, pati sa picture, pilit yung ngiti. Walang joy sa puso. Tingnan mo yung katabi mo. Meron, wala? Meron? Pero yung mga may ginagawang kalokohan, ang ngiti talaga nila. Parang nakasyabu, parang may amats. Gumaganon dito, naglalaway pa eh. Body, prosperity, and healing. So pag tinignan nyo itong tatlo, ano ba ang kailangan mo sa buhay? Pag ikaw may kasalanan, di ba kapatawaran? Pag namatay ka sa lupa, di ba ang gusto mo pumasok sa langit? Pag ikaw walang kasiyahan, walang kapayapaan, di ba gusto mo deliverance mula sa mga oppression ng demonyo na nagsasabi sa utak mo, mahiya ka naman, simba ka pa eh, alam ko naman yung kalokohan ginawa mo eh, magkakasama tayo, pare-pares tayo mga demonyo, di ba? Gaganunin ka ng demonyo para ka ma-down. So gusto mong lumaya, gusto mong magkaroon ng kapayapaan, kagalakan, and then pag wala kang pera, gusto mo ng prosperity. Kung may sakit ka, gusto mong gumaling, o dalawa lang ang pipiliin mo, gusto mong gumaling o mamatay, di ba? Pero karamihan gusto gumaling, correct? Sino gusto gumaling? Ayaw mo na mamatay. So, ito yung gusto natin. So, kompleto po yung pangangailangan natin sa kaligtasan na ginawa ni Kristo. Naalala ko lang, merong kwento. May dalawang matanda, seniors, na hindi man lang nakaranas ng saya sa buhay nila dahil pinaghirapan, paaralin yung anak. Then yung anak nagtanaw ng utang na loob doon sa tatay at nanay niya, pinasakay sa krus. Alam niyo yung krus, yung nakaganon kay Jesus. Cruise, Caribbean, Royal Caribbean. Pin-promote ko may nagtatrabaho tayo doon sa Royal Caribbean. So, bumiyahe ng cruise. Pinasakay ng barko. So, binigyan ng ticket. Tuwang-tuwa yung dalawang matanda. Dahil first time ever makakabiyahe sila sa ibang bansa. Cruise pa ha. So, bumiyahe ng barko, cruise, ganyan. Libre ng anak. Pero tuwing kakain, nagkukulong sila sa kwarto nila. May baon silang pita, Skyflex, at kung ano-ano pang mga pagkain na bitbit nila dun sa barko. So, every day, 1 week yun, isang araw, 2 araw, ganun ginagawa nila kasi nakita nila dun yung buffet. Naku, ang mahal nito. Ang gastos nito. Hindi natin afford yung buffet na yan, yung mga alam niyo ba, pag nakasakay kayo at nakapunta kayo ng mga 5-star hotel, kasi kami sa Manulife, pag pinadala kami, kunyari, pinadala ako sa Thailand, sa Pattaya, yung buffet nila, ganito kalaki. Iba't ibang bansa, bawat pagkain, kahit sa Shangri-La, pumunta kayo, iba't ibang pagkain yan, mamili ka. So, hindi mo makakain lahat talaga yan. So, gano'n na itsura doon. And then, tumawag yung anak
Nay, kumusta kayo dyan? Nag-enjoy ba kayo? Oo, ang ganda ng tanawin. Nag-enjoy kami. Ang ganda nitong kwarto namin. Ang ganda ng laki ng barko. Kamusta ho yung pagkain nyo? Ito, Skyflakes. So sabi ng anak, bakit Skyflakes sinakain nyo? Mahal yung yung buffet. So ang sabi ng anak, hindi nyo binasa yung ticket nyo sa likod? Bayad yan, kasama yan sa binayaran sa inyo. Nakadalawa, 3 araw silang nagtitiis ng walang kaing matino. Hindi nila alam bayad pala yun. Maraming nagtitiis ng hirap at sakit dito. Nagtitiis ng lungkot at nagtitiis sa kasalanan dahil hindi nila alam binayaran ni Jesus lahat yan para sa kanila. Alam mo ba? Tanungin mo yung katabi mo, alam mo ba bayad lahat yan? Libre yan. Salvation is free dahil binayaran ni Jesus para sa iyo. Kaligtasan libre, kalayaan libre, kapatawaran libre, kagalingan libre, pag-unlad libre, tutulungan mong magsipag at magtrabaho. Pero bayad yan. Kaya sabi ng 2 matanda, ganun ba? Hindi kasi kami nagbabasa. Malabo mata namin. Yung iba dito, hindi malabo mata, pero hindi nagbabasa ng Biblia. Kaya hindi alam kung ano yung binayaran ni Kristo para sa kanila. Alam mo ba, bayad ka na? Sabi mo sa katabi mo, bayad na. Hindi mo alam. So ito ang problema, maraming hindi nagbabasa ng Bible kaya hindi alam na bayad na. Merong isang problema din, ang church, na sana hindi kayo nanonood, nakikinig sa mga taong ito, na tinatawag kong doctrines of the devil. Itong doctrines of the devil, naririnig nyo itong mga turo nila kahit sa Christian station. Nagtataka ako bakit hindi nila tumbukin na sa demonyo yan. So, walang maglakas loob na sabihin sa demonyo, baka kasi sila makasuhan. Huwag kayong mag-alala, hindi naman ako babanggit ng pangalan. Pero itong mga grupo ng Christian na to, daw kuno, nagtuturo ng cessationism. Ibig sabihin, cessation, pagtigil. Ito yung paniniwala ng ibang mga pastor daw. Pero, mamaya explain ko, no? Theological view that miraculous spiritual gifts such as tongues, prophecy, miraculous healing ceased after the apostolic age, the 1st century. It holds that these signs gifts were temporary. Ganito yung paniniwala nila. Yung healing, miracles, yung mga himala ni Lord, wala na ngayon yan. Dahil ang purpose lang ng himala at ng miracles ay itayo yung church at natayo na at i-canonize yung Bible, maging kompleto na yung Bible. So no need for that. And then, nung namatay yung mga apostol, nawala na rin ang signs, wonders, and miracles. Wala na. Ngayon, kung meron mang gagawa ng himala, hindi yan sa Diyos, sa demonyo yan. Ito turo nila sa demonyo to. So they don't believe in miracles, they don't believe in healing, they don't believe in prosperity. Tinitira nila yung nagtuturo ng blessing, pero pag nag-seminar sila, ang mamahal. Hipokrito tong mga taong to. Nagtuturo sila na ang salvation ay hindi para sa lahat. Kung hindi ka nabunot ni Lord sa kanyang utak, sorry ka na lang. Si Lord ang namimili kung sinong maligtas. Nagising ka na lang one time, born again ka na. Save ka na. Yan ang turo nila. At dahil si Lord ang namili sa iyo, hindi mawawala ang salvation mo. Once saved, forever saved ka. Kahit magwalwal ka pa sa buhay mo siguro. So itong grupong ito, unti-unti kong na-realize, hindi to sa Diyos, sa demonyo to. Pero maraming Kristiyano ang nabudol dito. Kung ito narinig mo na ang prosperity ay hindi para sa iyo, magsisikap ka pang umasenso at yumaman? Magtamad ka na lang. Di naman kalooban ni Lord, yumaman ka eh. Ba't ka pa nagninegosyo? Yung mga negosyante rito, ba't kayo nagninegosyo? Para yumaman, di ba? Para umasenso, para sa pamilya, makatulong sa iba. Kung ayaw ni Lord yumaman ka, bakit ka nangangarap? Ikaw, may sakit, nagpapapray ka sa JM prayer request. Bakit? Ayaw ni Lord na gumaling ka, sa demonyo yung healing. Hello? Turo nila. Kaya if I were you, babantayan niyo itong mga turong ito, ha? Ang sabi ng Malakay 3:6,
segue lang ako dito. Kasi habang piniprepare ko to, iniiwasan ko na nga to eh. Kaya lang ayaw ni Lord. Gusto niya, daanan ko talaga eh. Sinulat ko pa nga yung mga pangalan dito kagabi. Binura ko na lang. Pero mamaya ibubulong ko sa inyo. God always be God. Hindi nagbabago si Lord. Sabi ng Malakay 3:6, For I, the Lord, I do not change. Hebrews 13:8, Jesus Christ the same yesterday, today, and forever, and tomorrow. Kung sino siya noon, omnipotent, all-powerful God, omniscient, all-knowing God, omnipresent God who is everywhere. Kung ano siya noon, ganun din pa rin siya ngayon, bukas ganun pa rin siya. Ang Diyos hindi nagbabago. Kung powerful siya noon, gumagawa siya ng himala, gagawa pa rin siya ng himala ngayon, gagawa pa rin siya ng himala bukas. Dahil kung ang Diyos natin di gumagawa ng himala, wala nang Diyos na matatawagan para katulungan. Ang salvation ay himala, ang pagbabago ng buhay ay himala. Yung sinagot yung prayer mo ay himala. Sino nakaranas ng himala dito? Taas ang kamay. Ibig sabihin, ang Diyos na to, hindi nagbabago, siya pa rin. Ang turo nila, hindi, ganito yung Diyos na yan eh. Yung Diyos na yan, binigyan niya ng authority and anointing yung mga apostol para gumawa ng himala, magpagaling, bumuhay ng patay. At nung natapos na yung ministry nila, natapos na yung Bible, yung God na gumagawa ng himala sa kanila, umupo na at nagpahinga doon sa Mountain Province, sa Benguet. Napanood yung Thanos? Napanood niyo si Thanos? After niyang makuha yung mga bato, saan siya nagpunta? Sa Benguet. Hindi niyo napanood? Panoorin niyo ulit. Tapos nag-relax siyang ganun. Okay na ako. So ang turo nila, itong Diyos na to, gumawa ng himala, tinapos yung Bible, sinimulan yung church, and then pagkatapos nagkuyakoy na, wala nang himala, wala nang prayer na sinasagot, at hindi na siya nangungusap sa tao ngayon. Kasi yung Bible na ang pangungusap ng Lord sa lahat. Nandiyan na yung Bible, bahala na kayo. Pero hanggang ngayon, naririnig ko siya sa puso ko hindi lang sa Bible So ang turo nitong mga to, ang Diyos na to ay nagpahinga na at wala nang ginagawa ngayon. Nag-aantay na lang ng rapture at sa rapture, dadating siya uli at kukunin tayo, doon lang siya babalik. So therefore, ang God ngayon nagpapahinga. Hindi na gumagawa ng himala, hindi na nangungusap. Ito yung God nila. Maraming Kristiyano dahil mahirap ang buhay, tinuturo nila na ayaw ng Diyos na umunlad ka. Hindi kasalanan ni Lord na mahirap ka. May mga tao hindi gumaling at sasabihin nila hindi na nagpapagaling ang Diyos. Hindi kasalanan ni Lord yon na hindi ka gumagaling. Problema mo yon. Okay? So, dito sa Matthew 12, nagpagaling si Jesus. At ang sabi dito, may dinala sa kanya na nasasapian ng demonyo at nung pinalayas niya yung demonyo na nakatira doon, itong bulag at itong may sakit na to, mute, was brought to him. At ang sabi dito, nung napagaling na niya, namangha yung mga tao. At ang sabi dito, can this be the son of David? But when the Pharisees heard it, yung mga spiritual leader, pare at mga religious leader noong time na yun, they said, it is only by Beelzebub. Si Beelzebub po yung kinakanta ng Queen, Beelzebub, God the devil, prinsipe ng mga langaw to, demonyo to, isa sa pangalan ni Satanas. So, nagpagaling yung Jesus na yan sa Prince of Demons, that this man cast out demons. So, ang sabi nila, yung kapangyarihan ng Jesus na yan, sa demonyo yan. Yung himala sa demonyo yan. Anong sagot ni Jesus sa kanila sa 31:32? Therefore I tell you, every sin and blasphemy will be forgiven. Lahat ng blasphemy, pamumusong, ay patatawarin. Pero, the blasphemy against the Spirit will not be forgiven. And whoever speak a word against the Son of Man, laitin mo yung pangalang Jesus, mapapatawad ka pa. Pero ang Holy Spirit, tinawag mong demonyo, hindi ka mapapatawad ngayon at kahit sa kabilang buhay. Ay nakakatakot to para sa kanila. Lahat daw ng himala na nangyayari ngayon sa charismatic movement ay sa demonyo. Samantalang, ang grupo nila ay tinatawag nilang charis o grace. Mahilig sila sa grace. Hindi nila alam na yung charismatic ay galing sa grace. So, nung binabasa ko to, tas namatay na yung ilang mga nagtuturo sa kanila nito, sabi ko, sa langit kaya napunta to?
Sana naman nakapag-repent bago mamatay. Nagtuturo sila ng Bible pero ibang gospel, sabi doon sa Galatians 1. So, pag sinabi mo ang miracle sa demonyo yan, yung mga gawa ng Holy Spirit sa demonyo yan, walang kapatawaran yan. Wala. Kaya wag ingat kayo dito sa mga taong ito. There are many deceivers in the world and in the church. Hindi nila alam na mali ginagawa nila dahil nadaya sila at nandadaya din, nangahawa sila ng iba. Ito yung sinabi ni Jesus, mag-ingat kayo sa mga bulaang tagapagturo o tao o lingkod ng Diyos daw kuno, who come to you in sheep's clothing, mukha silang mga tupa. Itong grupong ito, pagdating sa moralidad, ang higpit, mabait, talagang kailangan banal. Pero pagdating sa doktrina, ang Diyos nyo mahina, hindi na gumagawa ng himala. Ang Diyos nyo tulog na, hindi na nagsasalita. Ang Diyos hindi na nakikialam ngayon. At ang Diyos nyo, may paborito. Kung sino lang gusto niya iligtas, yun lang maliligtas. Yun yung turo nila. Ang direct attack nila ay kay God. Pero yung church nila, yung mga programa nila sa radyo at sa TV, banal sila. Para silang mga tupa. Mag-ingat kayo, sabi ni Jesus, mga wolves in sheep's clothing. Paano malalaman na itong nakadamit tupa na to ay wolf pala? Paano? Katabi mo, nakadamit tupa din naman eh. Parehas kaming tupa eh. Paano malalaman na hindi yan tupa? Yes, sabi ni Jesus, you will know them by their fruits. Pero isa pa, malalaman mo na wolves to, na hindi to tupa, nung kinagat ka na. Nung kinagat ka na, uy, ang tupa hindi nangangagat. Kinagat ka na at kinakain ka na, nilamon ka na ng sistema niyang bitbit. Marami akong miyembro sa dating mga church, mga leader, mga ilang leader lang naman. Siguro, may ilang leader dito sa marami kong miyembro na ngayon, pagdating ko ng Pilipinas, tumatawag, yung isa na sa Canada, pinaglalaban niya yung doktrina nitong grupong to. Na si Lord namili ng kaligtasan natin, hindi tayo. At hindi yan mawawala kahit kailan. Sabi ko, paano ka nagkaganyan? And turo naman sa atin ng Bible God, tapos si Lord hindi namatay para sa lahat ng tao. And linaw ng Bible, God so loved the world that He gave His only Son, buong mundo. At ang sabi ng Timothy 2, God wants all men to be saved. Sabi ko, ano nangyari sa'yo? Tapos sarado utak nila, tapos tinitira nila ibang church. So itong grupong ito, malalaman mo lang na hindi yan tupa nung nakagat ka na. May chance ka pang kumawala. Kalahati na yung kinakakain sa sistema mo. O nakain ka na, wala ka ng chance. If I were you, ganito gawin nyo. Ito bang pinapanood nyo sa YouTube, TikTok, mga post sa Facebook, ito ba reform? Tingnan niyo yung word na reform ha. Reform ba to? Cessationist theology ba to? Itong mga taong ito nagpipreach. Pag nakalagay cessationist, reform, once saved, always saved, out na kayo dyan. Dahil sila yan. Okay? Sila yan. Kasi pag binanggit ko yung pangalan dito, baka makasuhan ako eh. Pero bubulong ko sa inyo mamaya. Papasa ko saan. Okay? PM is the key. Pero if I were you, wag na kayo manood ng manood kung kani-kanino nang hindi nyo kilala. Kasi malalaman lang ng mga to na natangay na sila, they are hook. Parang isda, pinapakagat ka. Pag nakagat mo na yung hook, wala ka nang kawala. Tapos kakalabanin mo na lahat. Sasabihin mo, kami ang tama. Tama na walang prosperity. Pero nag-abroad ha. Di ka maintindihan, ba't ka na sa abroad? Eh, ayaw ni Lord payamanin ka. Ba't ka nag-abroad? Dapat na malimos ka na lang dito sa Pilipinas. Nurse kasi yun eh. Nag-abroad sa Canada. Sa marami pa akong kilalang ganun. Sabi ko, napaka-contradicting ng inyong doktrina at ng inyong ginagawa sa buhay. Hindi tinuturang prosperity, pero kung makaningil sila sa Amerika ng mga seminar, ang mamahal. So, mag-ingat kayo dito.
Okay? So maraming ganyan, pero ito, doktrina lang pinag-aaralan natin. Now, what is right? Anong sabi ng Bible? Salvation is for our spirit. Ito yung sinasabi ng Biblia. Number 1, spirit, soul, and body, pinag-uusapan natin. Ang kapatawaran ng kasalanan ay kasama sa salvation na tinanggap natin. Nung nag-AVC tayo, tinanggap natin si Jesus sa puso natin bilang Lord, bilang Savior, tinanggap din natin ang kapatawaran. Okay? So lahat ng kasalanan mo, nung tinanggap mo si Jesus sa puso mo, pinatawad. And then, nung nag-retreat ka, inisa-isa mo, to be sure na walang titirhan, tataguan ng demonyo sa buhay mo. Now, bakit spirit? Fundamentally, ang sin ay spiritual issue. Spiritual ang kasalanan na nagiging expression sa body, na nagiging torment sa soul. Ang taong gumagawa ng kasalanan, hindi masaya ang soul. Malungkot, punong-puno ng guilt, punong-puno ng galit sa sarili o sa mga taong kasabwat niya, sa krimen niya, hindi masaya. Lalo na kung ma-DA ka, hindi masaya to. Hindi masaya. Ang kasalanan ay nagdudulot ng lungkot sa kaluluwa na ginawa mo sa laman, pero ang ugat nito is spiritual. Sa spirito mo. So forgiveness of all sins, freedom, pardon, ito ang meaning ng forgiveness sa Bible. To show kindness unconditionally, to do a favor not counting the offense. Nung tayo'y pinatawad ni Lord, pinakitaan niya tayo ng kindness. Nung tayo'y pinatawad ni Lord, binigyan niya tayo ng pabor. Nung tayo'y pinatawad ni Lord, hindi niya na kinikwenta yung kasalanan mo. Hindi niya sinasabing, dati ganyan ka eh. Ito, ginawa mo to. Ito, naalala mo to. O, ito pa. At ito pa. At marami pang iba. Hindi tayo ginagano ni Lord. Kung may narinig kayong ganyang tinig, asawa mo lang. Ay, asawa mo. kung may narinig kayong ganyang tinig, demonyo yan. Hindi yung asawa nyo, ha? Nadulas lang dila ko. Pasensya na po. Tao lang. Demonyo yun. Alam mo, ikaw to eh. Ganyan ka eh. At ito pa, at marami pang iba. Demonyo lang gumagawa ng ganyan. Si Lord, hindi niya yan gagawin sa'yo. The moment na pinatawad ka ni Lord, binura niya kasalanan mo, nilinis ka, kinalimutan niya yung ginawa mong mali. Kung tunay kang hihingi ng tawad. Kaya ka nagigilt kasi hindi ka totoong nagsisi. Kaya ginagamit ng demonyo yan. Tingnan mo, tingnan mo, tingnan mo, tingnan mo. Pero the moment, kaya nga may retreat eh. The moment na totoo kang nagsisi, completely, ang linis ng pakiramdam mo. Kaya yung mga nag-retreat, di ba, sarap ng tulog nyo nung gabi? Tama ba? Sarap eh. Nakapagpatawad ka, pinatawad ka. Ang sarap ng pakiramdam kasi yung sin na spiritual, pati sa soul mo, natanggal yung mga guilt feelings. So, not counting the offense, hindi ka na binibilangan at hindi inaalala ni Lord ang kasalanan mo. Sabi mo sa katabi mo, hindi inaalala ni Lord. Kung may nakakaalala, hindi si Lord yan. Luke 24, verse 47, that repentance for the forgiveness, kailangan mag-repent para mapatawad. Sa retreat, kahit hindi nag-repent sa kanila, patawarin nyo for your own benefits. Pero yung gumawa ng kasalanan na hindi humingi ng tawad sa iyo, they will carry the burden of what they have done. Kailangan nilang magsisi one of this day. Dahil kahit pinatawad sila ng taong ginawa nila ng kasalanan, pero yung guilt sa sarili nila, hindi yun mawawala sa kanilang kaluluwa. Pahirap yun. Hindi sila masaya. So, repentance and forgiveness, lagi yang magkakampi, magkakamal yan. Pag may repentance, may forgiveness. Pag may forgiveness, may repentance. Kung isa lang ang nag-forgive, panalo yung isa, pero yung isa hindi. So, the forgiveness of sins should be proclaimed in His name to all nations, beginning from Jerusalem. Sabi ni Jesus bago siya umakyat sa langit, itong pagpapatawad na to ay kailangan marinig ng lahat ng tao sa buong mundo, kaya tayo may retreat at may preaching mula dito sa Jerusalem. Dahil ang sino mang nag-repent, mapapatawad. And then, Colossians 3:13, bearing one another's and sin, if one has complained against another, forgiving each other as the Lord has forgiven you, so you also must forgive.
Magpatawaran kayo dahil pinatawad kayo ng Diyos. Sa retreat, may tinuturo ako doon na yung pinatawad ng ilang bilyon, no, trillion, at yung pinatawad ng 150 million. So pinatawad tong trillion, pero hindi niya mapatawad yung 150 million. So pinakulong siya sa kwento. So ang point dito is, kung pinatawad ka sa laki na atraso mo sa Diyos at sa kapwa mo, magpatawad ka rin sa iba. So that same word, forgiveness, ay kasali yan sa salvation para sa spirit. Pangalawa, salvation para sa ating spirit ay eternal life. Itong eternal life, ito yung bagong buhay na tinanggap natin, na nasa loob natin nung tinanggap natin si Jesus. This eternal life is the life of Jesus Himself. May nagtuturo, pagdating sa langit, bibigyan ka ng buhay na walang hanggan. Teka lang, sa langit ba ito binibigay o dito? Ang sabi dito sa John 3:16, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, ibinigay niya kanyang bugtong na anak na si Jesus upang kung sino mang manampalataya ay hindi mapahamak bagkos magkaroon o magkakaroon. Magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sabi dito, that you should not perish but have eternal life. The moment na tinanggap mo si Jesus, may buhay na walang hanggan ka na. Dahil yung buhay na yon, hindi yun sa'yo, sa Kanya yon. Tumira sa sa'yo, bitbit niya yung eternal life, ang eternal life ngayon na bitbit niya, nasa loob mo na. Kaya kung tumanggap ka kay Jesus, sabihin mo sa katabi mo, may buhay na walang hanggan ka. 1 John 5:11-13. May nakipagdebate sa aking mga dating daan. Matagal na yon, matagal na. Doon sa Halang, kay La Raymond, sabi, papuntahin niyo yung pastor niyo, magdedebate kami. Kalakasan ng tindahan namin, galing kaming Baklaran o Divisoria noon. Pagod ako. Sabi ko, tsaka na, hindi yan importante. Pag di lumitaw yung pastor niyo, duwag, takot, hindi niya alam sasabihin niya. Ay sabi ko, pag ako ginaganyan talaga naman. Wag mo akong gaganyanin. Pumunta ako kahit pagod. Tapos tinanong ko, alam niyo naman yung style ng dating daan, tsaka na iglesia, may mga aasar, may manggugulo. 3 sila. Yung isa taga-tanong, yung dalawa taga-panggulo para lituhin ako. Sabi ko, anong pag-uusapan natin sa Bible? Sabi nila, lahat. Aba, lahat. Sabi ko, kahit 3 buwan tayo rito, hindi tayo matatapos. So, ang sabi ko sa kanila, ganito lang, buhay na walang hanggan, kaligtasan, pag-usapan natin, direct to the point. Oh, sabi ko, para mabilis, kayo ba may buhay na walang hanggan habang nag-uusap tayo ngayon? Bigla natahimik sila eh. Nagtinginan. Tinanong ko ulit, may buhay na walang hanggan kayo ngayon? So, sabi nila, wala. Walang nakakaalam yan. Pinabasa ko ngayon ito. Sige, basahin nyo 1 John 5:11-13. God gave us eternal life. Ibinigay ng Diyos ang buhay na walang hanggan sa atin, and this life is in His Son. Itong eternal life na kay Kristo. Tinanggap mo si Kristo, pasok ang buhay na walang hanggan sa iyo. Whoever has the Son has life. Kung nakay Kristo, si Kristo na sa iyo, meron kang eternal life. Whoever does not have the Son of God does not have life. Pag wala si Kristo sa iyo, wala kang eternal life. And then, I write these things to you, sabi ni John, you who believe in the name of the Son of God, kayong nanampalataya, that you may know. Para malaman nyo na meron kayong buhay na walang hanggan. So pinabasa ko sa kanila ngayon, tinanong ko ulit sila, kayo ba, may buhay na walang hanggan? Sabi nila, walang makakaalam yan. Sabi ko, basahin nyo uli. 3 ulit, di makuha. Sabi ko, bumulong ako, bobo ata itong mga to. Ang linaw ng Bible, that you may know, para malaman mo na meron kang buhay na walang hanggan. Hindi nila alam kasi wala si Kristo sa kanila, meron lang sila grupo at reliyon. Iniwanan ko. Sabi ko, ayoko makipag-usap sa mga bobo. Umalis ako. Pag alis ko, sabi nila, talo pastor nyo.
Wala daw silang buhay na walang hanggan. Ibig sabihin, wala si Kristo sa kanila. Kaya ang sabi ko bago ako umalis, saan nyo dadalahin ang mga miyembro nyo? Kung kayo walang buhay na walang hanggan at hindi nyo alam kung paano pumasok sa langit, saan nyo dinadala miyembro nyo? Sa simbahan nyo? Ang linaw ng Biblia na ikaw na tumanggap kay Kristo, meron kang buhay na walang hanggan. Sino tumanggap kay Kristo dito? So you have eternal life now. Hindi tomorrow. Hindi sa heaven. Ngayon, may buhay na walang hanggan ka. That is the benefits of salvation in your spirit. You have eternal life now. Now. Kaya pag tinanong ka, kailan ka magkakaroon ng buhay na walang hanggan? Kailan? Nung tinanggap mo si Jesus at meron ka ngayon. Now, that you may know that you have eternal life. Pangalawa, ang blessing of salvation is for our soul. Deliverance. Deliverance, freedom, righteousness, peace, and joy, and happiness. Yung soul natin, ito yung nakakaramdam, ito yung nasasaktan, ito yung nagiging masaya, ito rin yung nagiging malungkot. So, pag ang soul mo babad sa kasalanan, malungkot ang buhay mo. Walang taong gumagawa ng kasalanan na masaya. Wala. Alam niyo yung picture nila? Malalaman niyo yung ngiting peke. Alam niyo yung ngiting peke? Yung kanina, yung mga pilit. Pero yung mga bata, pag masaya yan, normal yan. Kasi walang kasalanan yan na ginagawa. Kaya ang cute nilang tingnan, ang sarap tingnan ng mga bata pag ngumingiti at tumatawa, di ba? Pero yung mga gumagawa ng kalokohan, tas ngiting demonyo eh. No? Ngiting mandurugas ba? Pag lumaya ka, yung ngiti mo, natural. Pag lumaya ka, ang sarap ng pakiramdam mo. Ang sarap ng ngiti mo, ang payapa ng puso mo. Kasi pinalaya ka ng Diyos, ni Jesus, sa kasalanan mo. Kaya sabi dito, sa Romans 6, having been set free from sin, have become slaves of righteousness. Dati, nung hindi pa tayo nag-ABC, hindi pa natin tinanggap si Jesus sa puso natin, alipin tayo ng kasalanan. Ang illustration ko nga, kunyari ako, dati akong loko-loko addict. May dumating sa punta ng buhay ko, ayoko na mag-drugs. Ayoko na talaga. Sabi ng utak ko, tama na. Pero ang sabi ng sistema ko, masarap. So ang ginagawa ko, nagtatago na ako doon sa bahay namin, sa Project 4. So tatago ako, hindi ako lumalabas kasi sigurado pagbaba ko pa lang na hagdanan ng bahay namin, may nagdodroga na dyan, may nagiinuman na dyan. Bandaron, 3 grupo yan. Dulo, sa dulo kami. Gitna at sa labas ng looban. So hindi na ako lumalabas ng bahay. Pero imagine mo, biglang may darating akong katropa, galing ng Caloocan, at ako ang hinahanap, may dala akong 120 ngayon, hati tayo. Alam niyo 120, mga Corex D, yung mga Pidol, yung syrup na ganito kalaki, hahatiin namin yan. Pag inom mo na kalahati yan, ganyan na yung utak mo yan. Nagbabiyahe ka na papuntang langit, pero peking langit pala, impyerno pala yan. So, katatago ko, walang nangyari. Kasi pag ikaw alipin ng kasalanan, kunyari ako, alipin ni Satanas ng kasalanan, andyan si Satanas, nakakadena ako sa kanya. Pag sinabi niyang mag-drugs ka, kahit ayoko na, magdadrugs ako. Gumawa ka ng kasalanan, gagawa ako ng kasalanan kasi alipin ako. Wala akong choice. Ang alipin, hindi pwedeng sumuway sa amo. Pag sumuway ka sa amo mo, rebelde ka. Ang alipin, sunod-sunuran sa amo niya. Si Satanas, amo ko noon. Ang kasalanan, buhay ko. Tayong lahat, ganun ang itsura. Pero nung dumating si Jesus, pinutol yung kadena, pinalaya ako. Kahit anong utos ni Satanas sa akin na gawin, yung dati kong ginagawa, pwede na akong tumanggi. Dati hindi pwede. Ikaw katulong, tas utusan ka ng amo mo, Hinday, magwalis ka na. Ayoko nga! Ay nako, yung walis talaga naman. Hindi ka pwedeng tumanggi. Alipin ka, katulong ka. Ganon din kay Satanas, di ka pwedeng tumanggi. Pero nung pinalaya ka na ni Jesus, pwede ka nang tumanggi. Hindi ka na alipin. Sabi mo sa katabi mo, hindi ka na required magkasala. Dati required. Kasi yun ang
dahilan kung bakit ka nakatali, alipin. Pero nung pinalaya ka na ni Jesus, lalo nag-retreat ka, hindi ka na required magkasala. Hindi ka na alipin. Sabihin mo sa katabi mo, hindi ka na alipin. Ba't kasala ka? Desisyon mo yan. Ginusto mo yan. Pag ikaw hindi na alipin, kunyari, literally, alipin ka sa bahay na to, nag-resign ka, lumipat ka sa kabilang bahay na mas mayaman, tapos yung amo mo dito sa dating bahay na pinagtatrabahoan mo, inuutusan ka pa na doon sa kabila. May karapatan siya? Wala. Wala. Di ka na niya alipin eh. Ang sabi dito sa Bible, hindi ka na alipin ni Satanas, hindi ka na alipin ng kasalanan, alipin ka na ng Diyos. Dati, tahanan ni Satan, alipin ka, sunod ka sa kasalanan. Lumipat ka sa tahanan ng Diyos. Diyos na ang boss mo ngayon. Sinong susundin mo? Diyos. Wala ka na sa tahanan ni Satan, nasa tahanan ka na ng Diyos. So, ang susundin mo, ang Diyos. Pero kung nasa tahanan ka ng Diyos, sumusunod ka pa kay Satan, dahil dati mong amo, anong tawag sa'yo? Ha? Dito bahay mo, si Satan may-ari. Nag-resign ka na, pinalaya ka ni Jesus. Sabi ni Jesus, tinutubos ko yan, binayaran ko na lahat ng pagkakautang niyan, tsaka mga binasag niyang plato, sinirang buhay dito, bayad. O, lipat ka ng bahay. Sa Diyos ka na nakatira, sa bahay niya. Doon ka na nagtatrabaho. Dito, wala ka na dito. Nandun ka na. Pero pag inutusan ka pa ni Satanas, Uy, dati ka nandito, di ba? Alipin kita noon. Baka pwede namang, muna, tikim-tikim lang, onti-onti ng kasalanan. Pag sumunod ka, anong tawag sa'yo? Engot. Pinalaya ka na, lumipat ka na ng bahay, ang amo mo si God, righteousness, pero gumagawa ka pa ng kasalanan, dahil niyaya ka ng dyablo, minsan lang naman bisita ka lang sa bahay ko, engot. Huwag kang titingin sa katabi mo. Sabi mo, walang engot dito. Nilipat ka na. Pinatawad ka na, pinalaya ka na. Galatians 3:13-14, Christ redeemed us from the curse of the law. Hindi ka lang pinalaya sa kasalanan, sa sumpa ng kasalanan na nakasulat sa batas. By becoming a curse for us, it is written, Cursed is everyone who hung on a tree. Sabi sa Lumang Tipan, ang lahat ng pinako o sinabit sa puno ay sinumpa. Si Jesus sinabit sa puno, pinako sa krus, para yung sumpa sa'yo, kunin niya para lumaya ka sa sumpa. Sabi ng Galatians 3 yan. And then, so that in Christ, Jesus, the blessing of Abraham might come to us, the Gentiles. Yung pagpapala ng Diyos kay Abraham na ikaw magiging blessing sa mga bansa at aasenso buhay mo para sa mga tumanggap kay Jesus yan. Kasi yung sumpa ng ninuno mo, minana mo sa mga magulang mo, pinutol na ni Jesus nung siya'y namatay sa krus. Pag tinanggap mo si Jesus, yung absuelto mong sumpa, makukuha mo. So hindi ka na dapat mamuhay sa minanang sumpa. Malaya ka na doon. Sabi na Romans 14:17, when it comes to salvation for our soul, the kingdom of God, asan ang kingdom of God ngayon? Dinaanan natin to last month. Saan ang kingdom of God? Your kingdom come on earth as it is in heaven. Nasaan ang kingdom of God sa earth? The parable of the kingdom. Katatapos lang nating topic yan. Asan ang kingdom of God? Andito. Kung nasa ng king, andon ang kingdom. King Jesus is inside me and the kingdom of God is inside me. Ang sabi ni Jesus, hindi niyo ba alam, you are the kingdom of God? Ang church, ang kingdom of God. Ang Kristiyano, ang kingdom of God. Ang sabi dito, ano ang itsura ng kingdom of God? The kingdom of God is not a matter of eating and drinking, but righteousness, peace, and joy in the Holy Ghost, in the Holy Spirit. Pag yung kingdom na sa'yo, matuwid ka dahil matuwid yung kingdom na yan. Banal. Magkakaroon ka ng kapayapaan at kagalakan sa mundong ito ng gulo-gulo. Yung joy and peace, mahirap hanapin yan. Yung masarap na tulog, ang hirap hanapin yan. Pero pag si Lord nandyan sa'yo, pinalaya ka sa kasalanan at hindi ka na bumibisita sa tahanan ni Taning, payapa buhay mo. Kaya gumugulo ang buhay mo, bumibisita ka pa sa dati mong amo. Huwag na magtaas ng kamay kung sino kayo.
Pag bumibisita ka sa dati mong amo kay Satanas, nandun ka na nakatira kay God, mawawalan ka ng kapayapaan. Mawawalan ka ng saya sa puso. Kahit marami kang pera, hindi ka masaya. Kailangan mong lumaya ulit. And lastly, ang salvation ay para sa katawan. Spirit, soul, now body. Ang sabi ng 2 Corinthians 8:9, for you know the grace of our Lord Jesus Christ, ang grasya, charis, ng Panginoong Jesus, na bagamat siya'y mayaman, siya may-ari ng langit at lupa, kaya nga nasabi ko nung nakaraang buwan, na bangkarote ang langit, dahil ang yaman ng langit, the pearl of great price siya, bumaba dito. Siya na mayaman, pinanganak na mahirap sa isang karpentero, dahil anong layunin? For your sake, He became poor. Alang-alang sa iyo, yung mayamang Diyos, naging tao, naging mahirap, so that sa kanyang kahirapan, ikaw ay maging, hindi mayabang ha, parang may narinig ako mayabang eh. Mayaman. O, ang sabi ng cessationist, ng mga reform, spiritual yan, hindi yan literal. Eh, ang gagaling nyo sa Greek, bakit nyo intindihin sa Greek? Ang sabi sa Greek, ploteo, be increased with goods, be made wax rich, wealthy. Ay, hindi spiritual yan. Ang linaw po sa Bible, ito'y literal. Ito'y material. Ito'y financial. So itong mga kultong ito, itong mga demonic teachings na to, gusto nila ang mga anak ng Diyos mahirap. Sino ba ang gustuhin? Kung ikaw tatay, gusto mo mahirap anak mo? Kahit pasaway? Ha? Hindi. Kung ang Diyos natin sa langit, mayaman, gusto niya anak sa lupa, mahirap? Sino may gustong mahirap tayo? Demonyo lang. Kaya itong mga nagtuturo ng mga ganito, demonyo talaga eh. Sa totoo lang, turong demonyo to ng mga anak ng Diyos dapat naghihirap. Naghihirap na nga tayo sa problema at saka sa taas ng gasolina at sa mga namumuno sa atin, pahirap eh. Pati ba naman sa Bible, may pahirapan pa tayo? Naghirap si Jesus para hindi ka na mahirapan. Naging mahirap si Jesus para kayo yumaman. Matik to, name it and claim it, hindi. Paghirapan mo, pagtrabahuan mo, pagsipagan, ang turo ng Biblia, mag-ipon, magsipag, aasenso ka sa buhay. Para makatulong ka sa iba. John 10:10, ang magnanakaw pumunta sa lupa para pumatay at ito ang trabaho niya, magnakaw at sirain ang buhay natin. Pero pumunta si Jesus para tayo bigyan ng buhay na masagana, abundant. At yung word na abundant ay perisos, ibig sabihin super abundant in quantity and superior in quality. May quantity na, may quality pa. Ang dami na, maganda pang kalidad. Hindi, ang dami nga, butaw naman. And lastly dito, sa healing, salvation is for our body. Sabi dun sa Isaiah 53:5, Jesus was pierced for our transgression. He was pierced, referring to Jesus. He was crushed for our iniquities. Upon Him was the chastisement that brought us peace. With His wounds we are healed. Yung parusa, yung paghihirap na dapat sa atin ibagsak, sa Kanya bumagsak. At sabi diyan, sa latay ni Jesus tayo ay gumaling. Ngayon sasabihin nila, ay sa lumang tipan yan. Hindi na gumagawa ng himala ang Diyos ngayon. Pero ang sabi ng bagong tipan, 1 Peter 2:24, ganun din. Nung si Jesus ay napako sa krus, sabi dito, namatay sa kasalanan natin, and live to righteousness, by His wounds, you have been healed. Sa latay niya, kayo ay gumaling na. So kung ano si Lord ng lumang tipan, ngayon, bukas, hindi siya nagbabago. Nagpagaling, naghimala, sumagot sa mga dasal natin, ganun pa rin siya ngayon at ganun pa rin siya bukas. Hindi siya magbabago. Kaya kung ano man yung sakit mo, ano man yung problema mo, ano man yung hinihingi mo sa Diyos, may sagot, may pag-asa ka kasi ang buhay na Diyos natin hindi nagbabago mula noon hanggang ngayon. Amen? Kaya may pag-asa kayo. Tayo. So salvation is for the spirit, for the soul, and for the body. Kompleto yan. Walang nakalimutan si Lord. Ay, sorry, hindi ko natubos yung ano nyo yung katawan. Kasi napagod ako, nag-isip ako, dami kong ginawa natulog ako. Hindi ganun si Lord.
Sorry, yung kasalanan nyo, may natira pala eh. Hindi ganun si Lord. He is a perfect God, powerful, alam niya yung ginagawa niya at wala siyang nakakalimutan. Tayo makakalimot pero ang Diyos never. So itong salvation para sa katawan, sa kaluluwa at spirito natin, ito'y para sa iyo. If you have anything today na nabanggit dito, hindi mo pa natatanggap, hindi mo pa nagamit, utilize it. Utilize it. So una, magpipray tayo for salvation dahil salvation ang simula para sa body, soul, and spirit. Sino po yung mga ngayon lang naka-attend dito? Taas po ang kamay. Wagayway, ayan. Pwede po kayong bumaba dito. Ipagpipray ko kayo. Tapos na po tayo. Punta kayo dito sa harap. And then, tayo kayo, harap kayo sa akin. Ipagpipray ko kayo bago tayo maghiwa-hiwalay. Ayan, welcome po kayo sa Juhia, dito sa Jesus Our Hope International Assemblies. Ang Juhia po ay isang grupo na walang ibang tinuturo kundi si Jesus lang at yung Bible lang. Si Jesus lang ang kaligtasan natin. Si Jesus lang ang makakapagpatawad ng kasalanan natin. Si Jesus lang ang magdadala sa langit, hindi itong grupong to. Walang kaligtasan sa grupo namin. Ang grupo lang namin ay nagtuturo kung sino ang tagapagligtas. At ang grupong ito ay hindi kami yung nagsasabing kami lang ang tama. Hindi po. Ang Bible ang tama. Pag ang Bible, tinuro namin, tama yon. Ngayon, to be sure na tama yon, basahin yung Bible nyo, double check. Huwag kayo maniniwala sa mga sinasabi ko na hindi nyo tinitingnan ang Bible nyo. So I encourage you, tingnan nyo yung Bible nyo kung tama ba yung sinasabi ko. Dahil baka mamaya, niloloko ko lang din kayo, di ba? So you open up the Bible, mag-Bible study kayo, at makikita nyo yung tinuturo namin dito. Kaya nga may mga verse, patunay na nasa Bible yan. Kasi pag may nagturo, walang verse. Sa kanya opinion niya lang yan. Dito walang opinion. Bible lahat. Si Jesus lang po ang tagapagligtas natin. At yung katawan nyo, kaya niyang pagalingin. Yung kabuhayan nyo, kaya niyang paunlarin. Yung kaluluwa nyo, kaya niyang bigyan ng kapayapaan at kagalakan. Yung mga naguguluhan, ang daming problema, ang daming pagsubok, ang daming alalahinin, dumadaan sa matinding problema na hindi na makatulog, kaya niyang payapain ang puso nyo. Sa mga may kasalanan na hindi matanggal-tanggal at parang lagi na lang tinotorment kayo ng demonyo, kaya kayong palayain ni Lord. Gusto niyo ba yan? Magpipray po tayo. Let's bow our head, everybody. Let's bow our head. Habang tayong lahat ay nakayuko at nakapikit, just itaas nyo lang isang kamay nyo sa langit. Tandaan na, Lord, andito ako, kailangan kita ngayon. Kailangan kita. At sumunod kayo sa panalangin babanggitin ko. Sabihin nyo, Panginoong Jesus, ako po ay lumalapit sa iyo. Nagpapakumbaba. Inaamin ko, ako isang makasalanan. At wala akong magagawa para iligtas, ayusin, o baguhin ang aking sarili. Ngunit, Panginoon, ako po'y nananampalataya, kaya ka namatay sa krus, ay para tubusin ako, patawarin sa lahat ng mga kasalanan ko. Pagalingin ang aking mga sakit at karamdaman. Paunlarin ang aking buhay. Bigyan ng kapayapaan, kagalakan ang aking puso. Kaya sa oras na to, tinatanggap kita bilang aking Diyos, aking Panginoon, tagapagligtas ng aking buhay. Pumasok ka sa puso ko ngayon. Salamat, Lord, sa pagpapatawad mo, sa pagmamahal mo, at sa buhay na walang hanggan na natanggap ko ngayon sa puso ko. Ito po ang aking dalangin. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Ako na lang pong magpipray, pwede nyo nang ibabangin yung kamay.
Sino sa inyo ang mga may sakit? Lahat na nandirito ngayon. Habang tayong lahat ay nakayukot, nakapikit, taas niyo yung kamay niyo, magpe-pray tayo para sa mga may sakit. And then yung isang kamay niyo, ipatong niyo sa parte ng katawan niyo na may sakit. Yung isang kamay sa Diyos sa langit, nakataas. Yung isang kamay sa katawan niyo na may sakit. Panginoon, ayon sa iyong salita, ayon sa Biblia na pinaniniwalaan namin na tunay at totoo, na nung namatay ka sa krus, nagkasugat-sugat ang iyong katawan, sabi ng iyong salita na sinabi mo, nalilipas ang lahat ng bagay pero ang salita mo mananatili. Dahil ikaw din mismo yung salitang yun. Sabi mo, sa latay mo kami gumaling. Anumang sakit meron kami, ang bawat isang nandirito ngayon, mula ulo hanggang talampakan, in the name of Jesus. In the name of Jesus and by the stripes of Jesus, we speak healing sa bawat sakit na meron sa katawan namin in the name of Jesus. Mula ulo hanggang talampakan, Lord, ipadaloy mo ang kagalingan mo, ang anointing ng Holy Spirit to bring healing and deliverance in the name of Jesus. We rebuke every sicknesses and diseases sa katawan ng bawat isang nandirito in the mighty name of Jesus, in the powerful name of Jesus. And right now, we speak your healing, Lord, from head to toe. Let the anointing and power of your Holy Spirit come down upon them and heal them now in Jesus' name. Right now, Lord, right now, confirm your word with signs and wonders. Confirm that you are God, the same yesterday, today, and forever. Na hindi ka nagpapahinga until now, gumagawa ka pa rin ng himala at nagpapagaling. Thank you, Jesus. Sa mga may agam-agam sa puso, may mga alalahanin, hindi makaranas ng kapayapaan, kagalakan, sobrang bigat ng problema, hindi alam ang gagawin. Raise your hands right now. Sa may mga problema sa pera, taas ang kamay. Pray tayo. Lord, sa oras na to, dinadalangin ko ang kapayapaan sa puso ng bawat isa. Kagalakan. Alam mo yung mga pinagdadaan ng sitwasyon at problema, yung iba hirap na, yung iba bigat na, yung iba hindi alam ang gagawin. Ngayong oras na to, magliwanag ka sa kanilang puso at isip. Bigyan mo ng kapayapaan ang mga pusong yan. Bigyan mo ng kagalakan ang mga pusong yan. Bigyan mo ng pag-asa. Bigyan mo, Panginoon, ng bagong simula. At sa mga nangangailangan financially, Lord, let there be breakthrough beginning today. Yung mga utang mabayaran, yung may utang sa kanila magbayad. Yung mga kliyente hindi maklose na yung deal in Jesus' name. Yung mga pa-delay pa ng mga transaction, matuloy na in the name of Jesus. Yung mga negosyo, bigyan mo ng maraming mga kliyente in the name of Jesus. We believe in your word na yung salvation mo is for our spirit, soul, and body. Sa buong church na to, so be it. And let the world know our God is alive. Our God is still God even today. Yung mga kailangan ng himala, maghimala ka, Panginoon. Salamat sa lahat ng ito, we receive it. Magpasalamat na kayo kay Lord sa mga tinanggap nyo. By faith, receive it. Receive it by faith, pasalamatan nyo si Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Lord, for the blessing, salvation for our body, soul, and spirit. We give you all the glory, honor, and praise. In Jesus' name we pray. Amen, amen, amen.